Kung ikaw ay may bank account sa anumang bangko dito sa Pilipinas, kailangan mong marinig ang lahat ng sasabihin ko ngayon ng buo at walang preskong bahagi na laktawan dahil ang mga pagbabagong ito ay hindi lang basta isang administrative update na maaari mong i-ignore habang nag-i-scroll ka ng social media. Nagsimula na ang orasan. Ilang oras na lang ang natitira bago ang mga bagong patakaran sa pagbabangko ay opisyal na magkabisa at kung hindi ka pa handa ngayon, maaari kang mahanap ang iyong sarili sa isang sitwasyon na mahirap harapin bukas ng umaga. Hindi ito pagtatakot, hindi ito clickbait. Ito ay isang seryosong babala na may direktang epekto sa iyong pera, sa iyong pamilya, at sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay hindi nag-i-issue ng mga bagong patakaran ng walang dahilan. Sa likod ng bawat circular, bawat memorandum at bawat direktiba na lumalabas mula sa kanilang opisina ay naroroon ang isang mas malaking larawan na kailangan nating maunawaan bilang mga ordinaryong mamamayan na umaasa sa sistema ng pagbabangko para sa ating mga pangangailangan araw-araw. Ang mga pagbabagong ito na ipinapatupad ngayon ay resulta ng mahabang proseso ng konsultasyon, pagsusuri at pagpaplano na nagsimula pa noong ilang taon na ang nakakaraan. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa mga bagong patakaran ng bigat at autoridad na hindi mo dapat balewalain kahit kailan. Ang una at pinakakritikal na pagbabago na kailangan mong malaman ay ang tungkol sa mga transaksyon na kinasasangkutan ng malalaking halaga ng pera. Ang threshold para sa mandatory reporting ay pinababa at ang ibig sabihin nito ay mas maraming transaksyon ang magiging saklaw ng heightened scrutiny mula sa mga bangko at mula sa mga ahensya ng gobyerno na may mandato sa financial monitoring. Kung ikaw ay isang negosyante, isang OFW na regular na nagpapadala ng pera sa pamilya, o kahit isang simpleng empleyado na may kaugaliang mag-withdraw ng malaking halaga para sa mga pangangailangan ng tahanan, ang mga pagbabagong ito ay direktang nakakaapekto sa iyo. Hindi ka kailangang gumawa ng anumang masama para maramdaman ang epekto ng bagong patakaran na ito. Kailangan mo lang na maging handa at alam kung ano ang iyong mga karapatan at responsibilidad sa ilalim ng bagong rehimen na ito. Pangalawa, ang mga patakaran sa Know Your Customer o KYC ay pinalalakas at pinapalawak ng malaki. Ibig sabihin nito ay ang iyong bangko ay may karapatang humingi ng karagdagang dokumentasyon at impormasyon tungkol sa iyong mga pinansyal na aktibidad at ang hindi pagsunod sa kanilang mga kahilingan ay maaaring magresulta sa temporary na pag-freeze ng iyong account habang isinasagawa ang verification process. Maraming tao ang magugulat kapag nangyari ito sa kanila nang walang babala, lalo na kung ikaw ay hindi updated ang iyong personal na impormasyon sa iyong bangko. Ngayon ang tamang oras para pumunta sa iyong pinakamalapit na branch o mag-login sa iyong online banking portal at tiyaking ang lahat ng iyong data ay tama, kumpleto at napapanahon. Ang ikatlong pagbabago ay may kinalaman sa digital banking at ang seguridad ng iyong mga online na transaksyon. Ang Bangko Sentral ay nagpapatupad ng mas mahigpit na protocols para sa authentication at ang mga bangko ay inaatasan na mag-implement ng multi-layered verification systems para protektahan ang mga depositor laban sa lumalaking banta ng cyber fraud at identity theft. Ito ay isang magandang balita sa isang banda dahil nangangahulugan ito na ang iyong pera ay magiging mas ligtas kaysa dati. Ngunit sa kabilang banda, kailangan mo ring makilala na ang mga bagong prosesong ito ay maaaring magdulot ng pagkaantala at karagdagang hakbang sa iyong mga transaksyon na sanay ka ng gawin ng mabilis at walang abala. Ang pag-unawa sa bagong daloy ng proseso ay makakatipid sa iyo ng malaking oras at frustrasyon sa mga darating na araw. Para sa mga OFW,
At sa kanilang mga pamilya na nasa Pilipinas, may partikular na aspeto ng bagong patakaran na dapat ninyong bigyan ng espesyal na atensyon. Ang mga remittance transactions ay kasama sa mga pinagtutuunan ng regulasyon ngayon at ang mga bagong reporting requirements ay maaaring makaapekto sa bilis at proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng pera mula sa ibang bansa. Ito ay hindi nangangahulugang ang inyong pera ay mahahadlangan o makukuha ng gobyerno, ngunit ito ay nangangahulugang maaaring may mga karagdagang hakbang na kailangang gawin ng inyong mga miyembro ng pamilya kapag tumatanggap ng remittance na lampas sa bagong threshold na itinakda ng regulasyon. Ang pag-aalam sa mga detalyeng ito ng maaga ay makakatulong sa inyo na maiwasan ang mga hindi kinakailangang abala. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kung ano ang dapat mong gawin ngayon mismo, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Una, suriin ang iyong kasalukuyang bank account information at tiyaking ang iyong contact details tulad ng cellphone number, email address at residential address ay updated. Ang mga bangko ay gagamit ng mga channel na ito para abisuhan ka ng anumang pagbabago sa iyong account status o para mag-request ng karagdagang impormasyon. At kung ang iyong data ay hindi updated, maaari kang mapalampas ng mahahalagang komunikasyon. Pangalawa, i-review ang iyong mga regular na transaksyon at alamin kung alin sa mga ito ang maaaring maapektuhan ng bagong reporting thresholds. Hindi kailangan na baguhin mo ang iyong mga gawi sa pananalapi. Kailangan mo lang na maging handa para sa posibilidad na hihilingin sa iyo ng iyong bangko na magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga transaksyong iyon. Ang ikatlong hakbang na dapat mong gawin ngayon ay ang mag-download at basahin ang pinakabagong advisory mula sa iyong bangko at mula sa opisyal na website ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam ko na ang karamihan sa atin ay hindi sanay na magbasa ng mga opisyal na dokumento ng gobyerno dahil madalas itong puno ng legal na wika na mahirap intindihin, ngunit ngayon ay may partikular na dahilan para gawin ito. Ang mga advisory na ito ay naglalaman ng mga mahahalagang detalye tungkol sa mga exemptions, sa mga espesyal na probisyon para sa ilang uri ng depositor, at sa mga proseso ng apela kung sakaling makaranas ka ng problema sa pagpapatupad ng bagong patakaran. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga ito ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang protektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Ang maraming tao ang nagtataka kung bakit ang gobyerno ay nagpapatupad ng mga ganitong pagbabago sa ganitong mabilis na paraan at bakit parang biglaan ang lahat. Ang katotohanan ay ang mga pagbabagong ito ay hindi biglaan. Ang Pilipinas ay bahagi ng isang pandaigdigang network ng mga bansa na nagtutulungan para labanan ang money laundering, terrorist financing, at iba pang uri ng financial crimes na nagdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng bawat bansa. Ang mga bagong patakaran na ito ay bahagi ng ating commitment sa internasyonal na komunidad na panatilihin ang integridad ng ating financial system at ang bawat depositor, bawat negosyante, at bawat simpleng mamamayang may bank account ay may papel na ginagampanan sa mas malaking layuning ito. Huwag hayaang ang takot o kawalan ng impormasyon ang mga siwa sa iyong mga desisyon sa pananalapi ngayong gabi at sa mga darating na araw. Ang kaalaman ay ang pinaka-epektibong sandata laban sa pagkalito at sa panik na maaaring magtulak sa iyo na gumawa ng mga desisyon na magsisisi ka sa bandang huli. Ang mga pagbabagong ito sa sistema ng pagbabangko ay hindi katapusan ng mundo. Para sa mga taong handa at may kaalaman, ito ay simpleng pagbabago ng tuntunin ng laro na kaya namang harapin ng sino mang mapaghandang mamamayan. Ang tanong lang, ay isa ka ba sa mga taong handa o ikaw ba ay pipili na maghintay at hayaang sorpresahin ka ng mga pagbabagong ito? Ang sagot sa tanong na iyan ay nasa iyo lamang.
at ang oras para sagutin ito ay ngayon na.